Mag-attire na tayo kasi alam na today maraming gawain. Magluluto na naman tayo ng marami dahil ayan, ang dami na naman trabaho for today. Haggard na naman as always. Ayan, yun na lang ang mura ngayon. Nangunguha ko ng kamatis para sa aking kabsa. Masarap dito pag hinog na. Yes, yan yung perfect sa kabsa. So marami tayong lulutuin ngayon. Kasi darating na naman ang people of Tom Jones. Tayo kumuha ng sibuyas sa luma. Sa lumang sibuyas. Ayun. Unahin ko muna magsalang ng aking karne bago kami magligpit ng mga binili ng aming boss. Unahin ko muna magsalang para habang nagliligpit ako, nakasalang yung aking karne para mas mabilis. Parang kulang yung kamatis ko. Pati langaw ngayon, nagugutom na. Tandaan nyo yan mga Sukilabs. Ang langaw ngayon, nagugutom na. Si Papa Jesus lang daw hindi nagugutom. Wala, ba't ganito? Ayaw gumana. Saan na ba yung isa? Ayun. Straight na. Parang ako lang. Straight na. Maanghang kasi kaya ayaw kong hiwain. Ito lang talaga yung nagpapaingat sa akin. Yung forever enemy ko. Na sibuyas. Ayan na yung karne. Lagay ko dito yung kamatis. Yung kabsa dito maraming kamatis. Hindi masarap pagka konti lang ang kamatis at sibuyas. Ayan. Mga lumang tao, ganyan sila. Pero nga matuntag yung papa ko ang nakanak mga ano. Mag-aral. Marami. Magkapi na ang mga... ano kaya nangyari sa putok? Mukha naman talagang putok. Mukha talagang putok. Tinatawa-tawanan lang namin ang aming mga trabaho. Ang aming trabaho, tinatawa-tawanan lang namin. Magseryoso ka, Diyos ko eh. Peace tayo ngayon. Ripak-ripak. Wow. Ito para sa dalawang cup na cup or cup, di ko alam. Laharis. Dito, ako na yung nagtatansya. Mga ganitong karne. Hindi na lang alam dito yung amo ko. Lahat ako na. Siya na ang nagtatanong ngayon sa akin. Dati-rate, ako ang nagtatanong sa kanya. Ngayon, lahat ako na. Kaya masakit na sa ulo. Alam niyo yun? Masakit sa ulo. Matatanda na kasi yung mga amo ko. Kaya ganun. Oo. Mga kulang-kula na.
Magsisira daw ako ng para mamaya. Ayan. Okay. Para mamaya kasi nagpapaluto siya. Mamayang gabi. Alam nyo, mga tukilabs, nag-aalmusal pa lang sila. Hindi pa ako nagluluto ng tanghalian. Nag-iisip na kung anong lulutuin sa hapunan. Actually, snack lang nila yun. Yung ipapaluto niya na haris mamaya. Snack lang yun. Ito, dadalhin ko pa to doon sa doon sa baba, sa underground. Nandun yung freezer na malalaki kasi dito sa kusina wala nang space. So ito para mamaya. Ito ang problema kasi yung stock room malayo. Bababa pa ako. Kakaputin pa papunta dun. Hahay! Abroad pa more! Masarap sa abroad guys. Bukod sa may pera, ngarag ka. Okay lang, di ba? At least, kahit pa paano may trabaho. Yung iba nga wala, di ba? Yun ang isipin natin minsan. Yung iba na mga nag-a-abroad ngayon, napapansin ko yun, yung hindi sila nagtatagal. Marami silang mga reklamo, ganun. Pero ako, tinitiis ko. Pagpagod, nagpapahinga lang ako, ganun. Yung minsan pag hindi na kaya ng katawan ko, magsasabi ako sa amo ko na magre-rest muna ako. Ina-allowed naman niya ako. Sabi niya, sige, umakyat ka sa room munang maaga. Yun naman ang kagandahan sa madam ko. Kahit pa paano, mabait din naman sila sa akin. Kahit maraming trabaho dito mga sugilabis. Kahit pa paano. Pag sinabi ko na masama ang pakiramdam ko, yung hindi ko na kaya. At saka hindi kasi ako nagre-reklamo na yung pagpagod na lang talaga ako. Yung parang lagnat na talaga. Trangkaso na. Yun, doon lang ako magsasabi na hindi ko na kaya. Matutulog na ako, ganun. Magre-rest na ako. Kaya yung papayagan naman na ako. So kahit ganito, marami ang trabaho ko. Araw-araw yan. For almost 20 years. Ganyan po palagi ang kusina namin. So yan po ang aking story for today. Thank you for watching.